Matatag K-10 Curriculum, GMRC 4, Quarter 1, Week 6. Mga sariling gawi sa pangangalaga sa mga puno at halaman. Mga kasanayan at layuning pampagkatuto na ipakikita ang pagiging mapanagutan sa pamamagitan ng paglahok sa mga gawaing pangalaga at pagpaparami ng mga puno at halaman. Naiisa-isa ang mga sariling gawi sa pangalaga sa mga puno at halaman. Naipaliliwanag na ang mga sariling gawi sa pangangalaga sa mga puno at halaman ay dapat linangin sa bawat bata bilang bahagi ng kanyang pagiging katiwala sa pagpapanatiling ligtas, malinis at maayos ang kapaligiran. Naisa sa kilos ang mga sariling gawi sa pangangalaga sa mga puno at halaman. Unang araw, maikling balik-aral. Ihambing ang larawan A sa larawan B. Alin sa dalawang larawan ang mas nagustuhan mo at bakit? Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Pass the message relay. Ibubulong ang mensahe sa kamag-aral at ipapasa ang mensaheng ito sa susunod hanggang sa huling mag-aaral ng pabulong. Pabilisang ihahayag ang mensahe ng huling kamag-aral sa pamamagitan ng pagsulat nito sa bond paper at ididikit sa pisara. Unang mensahe, biyaya ng inang kalikasan. Ikalawang mensahe, puno at halaman na makikita sa kapaligiran. Ikatlong mensahe, mapanagutan sa pangalaga sa mga puno at halaman. Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Isang tanong, pinakamagandang sagot. Magbigay ng isang halimbawa ng kilos na nagpapakita ng mapanagutan na may kaugnayan sa mga sariling gawi sa pangalaga ng mga puno at halaman. Ikalawang araw, kaugnay na paksa isa, biyayang ibinibigay ng inang kalikasan. Basa, tanong, sagot. Basahin at unawain ang kwento at sagutin ang mga tanong sa ibaba. Mga puno at halaman, biyaya ng kalikasan. Malinis, berde at presko. Ganyan kaganda ang aming kapaligiran. Saan mang dako, may mga halaman at punong nagluluntian. Malinis na hangin at mababangong samyo ng mga bulaklak ay sadya namang nagpapabuti ng aming kalusugan. Lakad dito, lakad doon. Masayang masaya naglalaro ang mga kabataan. Sa dako paroon, may mga puno na hitik ang bunga. Si Kuyang Guard ang hinihintay upang manungkit at sa amin ibigay. Ganito kami araw-araw. Salamat kay inang kalikasan sa mga biyayang ibinigay. Ano ang paksa ng kwento? Sagot, ang puno at halaman ay biyaya ng kalikasan. Ano-ano ang mga halamang nabanggit sa kwento? Sagot, mga halamang may mababangong bulaklak at mga puno na hitik ang bunga. Bakit masayang masaya ang mga kabataan? Ipaliwanag. Bakit masayang masaya ang mga kabataan? Ipaliwanag. Dahil nakakapaglaro ang kabataan, binibigyan sila ni Kuyang Guard ng mga bunga sa puno. Ayon sa kwento, anong mahalagang bagay ang naibibigay ng mga puno at halaman? Sagot, ganda ng kapaligiran, malinis na hangin, berde o halaman at punong nagluluntian, at presko ng kapaligiran kaysa sayang lugar palaruan. Nagbibigay ng biyaya ang puno at halaman sa mga hitik nitong bunga.
pinatnubayang pagsasanay. Isulat sa patlang ang wasto kung ang pangusap ay tama o di wasto kung ito ay hindi tama. Unang bilang, ang mga puno at halaman ay biyaya ng kalikasan. Wasto. Ikalawa, ang malinis na hangin ay hatid ng mga puno at halaman. Wasto. Ikatlo, masayang masaya ang mga bata sa kapaligiran dahil sa magandang tanawin handog ng mga puno at halaman. Wasto. Kaapat, hindi presko ang paligid kung ang mga puno at halaman ay hindi itik sa bunga. Di wasto. Kalima, mainit na panahon ang dulot ng mga puno at halaman sa paligid. Di wasto. Pagsusuri ng kanta, basahin o kantahin ang awit at sagutin ang mga gabay na tanong. Pamagat ng awit, kanlungan. Awit ni Noel Cabangon. Ano-anong mga halaman o puno ang nabanggit sa kanta? Sagot, gumamela at mangga. Paano nakatulong ang mga halamang nabanggit sa tema ng kanta? Sagot, nakatulong ang mga nabanggit na halaman at puno sa pagunita ng nakaraan. Ikatlong araw, kaugnay na paksa dalawa, puno at halaman na makikita sa inyong bakuran. Pagtatanim. Kung bigyan ka ng pagkakataon na magtanim ng kahit ano at kahit ilang halaman o puno, kabilang ang gulay, sa palibot na lupa ng isang bahay kubo, ano-ano ang iyong itatanim? Pwedeng gawing basihan ang kantang bahay kubo. Isulat isa-isa ang ito sa mga nakapalibot na mga kahon. Mga inaasahang sagot, maaaring magbigay ng iba pa na hindi kasama dito. Basa, tanong, sagot. Basahin at unawain ang kwento at sagutin ang mga tanong sa ibaba. Gamitin ang rubrics na nakapaloob sa pagmamarka ng sagot. Tulungan ang mga halaman. May anunsyo sa radyo at TV na dadaan ang bagyong Glenda sa Southern Luzon, bandang hating gabi o madaling araw. Lumalakas ang hangin at pagsapit ng alauna ng madaling araw ay narinig na ang ingay na tila ilang bubong na ang nagliliparan. Pagising kinaumagahan ay nakita namin ang maraming punong kahoy na nabuwal. May mga nabali at naputulan ang mga sanga, may mga paso ng mga halaman na nabasag at mga hanging plants na nilipad. Ang daming kalat sa labas ng bahay at sa daan. Karamihan ay mga dahon at sanga ng mga nabuwal na puno. Pagkakain namin ng agahan, pumunta na kami sa aming bakuran at nagsimulang maglinis ng mga nabaling sanga at mga nakakalat na dahon. Itinayo namin ang mga nabuwal na mga halaman na maaari pang mabuhay. Inayos ang mga halaman sa paso at dinagdagan ng lupa. Buong araw kaming nag-ayos at naglinis. Alam namin na ang mga halaman at puno ay may buhay rin na maaring sagipin kaya dapat na ayusin. Simula noon, araw-araw naming inaalagaan ang mga halaman na likha ng Diyos. Pahalagahan at mahalin upang ang dulot nitong kabutihan ay manatili sa atin. Ano ang madalas na pinsala sa puno at halaman pagkatapos ng bagyo? Sagot, maraming punong kahoy na nabuwal. May mga nabali at naputulan ng mga sanga. May mga paso ng mga halaman na nabasag at mga hanging plants na nilipad. Ang daming kalat sa labas ng bahay at sa daan na karamihan ay mga dahon at sanga ng mga nabuwal na puno. Paano inayos ang mga halamang nasira ng bagyo? Sagot,
Nilinis ang mga nabaling sanga at mga nakakalat na dahon. Itinayo ang mga nabuwal na mga halaman na maaari pang mabuhay. Inayos ang mga halaman sa paso at dinagdagan ng lupa. Rubrics sa pagmamarka. Pagmumuni-muni. Balikan ang mga karanasan sa epekto ng bagyo sa puno at halaman sa ating bakuran, paaralan o ating komunidad at sagutin ang sumusunod na mga gabay na tanong. Unang bilang, naranasan na rin ba ninyo ang ganitong pangyayari? Ano ang ginawa ninyo? Ikalawa, bakit kailangan alagaan at pahalagahan ang mga halaman? Ikatlo, sa inyong murang edad na 9 o 10 taong gulang, ano ang pwede niyong gawin sa paaralan, sa inyong bakuran, o sa komunidad upang maalagaan ang kalikasan? Ipaliwanag. Ika-4 na araw. Tama, mali, dahilan. Sabihin ang tama kung ikaw ay sumasang-ayon o mali kung hindi sumasang-ayon, kung ang sumusunod ay mga kilos na nagpapakita ng pagkalinga at pagmamalasakit sa mga may sakit, mga nakatatanda, mga taong may kapansanan, o mga taong may natatanging kondisyon. Isulat ang dahilan kung bakit ito ang iyong sagot. Unang bilang, kapag nag-alaga ka ng puno at halaman, aalagaan ka rin bilang ganti ng mga puno at halaman. Ikalawang bilang, hindi na kailangang alagaan ang puno at halaman dahil hindi sila inaalagaan noong mga sinuunang panahon. Ikatlo, kung susuriing maigi ay walang pansariling gawi sa pangalaga sa mga puno at halaman. 4, ang makilos ng pagiging mapanagutan ay akmang ibinibigay lamang sa mga tao. 5, ang salawikain kapag may itinanim, may anihin, ay tumutukoy sa 3 sitwasyon ng buhay ng tao lamang: pag-iimpok, pagtitiyaga, paggawa ng mabuti. Balik tanaw sa kabuting asal at wastong pag-uugali. Magnilay at sagutin ang sumusunod. Bilang mag-aral na may kabutihang asal, ano pang kabutihang asal ang natutuhan mo sa araling ito? Anong pag-uugali ang ginagawa mo ngayon na dapat mong iwasto kaugnay sa iyong natutuhan na kabutihang asal sa aralin? Pagsusuri. Pag-aralan at isulat ang sagot sa tanong sapat lang. Gagamitin ang rubrics na nakapaloob sa pagmamarka ng sagot. Unang sitwasyon. Isang gabi, malakas ang hangin na parang may darating na bagyo. Sabi ng tatay mo ay may low pressure area raw na baka maging bagyo. Hindi nagtagal, lumakas nga ang hangin na may kasamang ulan. Tila sumasayaw ang mga punong kahoy at halaman. Kinaumagahan, nakita mo sa iyong bakuran na maraming mga halaman ang nabuwal. Ano ang gagawin mo? Bakit? Ikalawang sitwasyon. Isang Sabado, binisita ninyo ang inyong lolo at lola sa probinsya. Sa bukid, may tanim silang mga gulay tulad ng talong, kamatis at ampalaya. Isinama ka ng lolo mo sa bukid. Nakita mong ang dami ng damo sa paligid ng mga tanim niyang gulay. Ano kaya ang dapat ninyong gawing maglolo? Bakit? Rubrics sa pagmamarka. Gawaing pantahanan, takdang aralin. Bago matulog araw-araw sa susunod na buong linggo, ay matapat na sagutin ang pansariling pagtataya ng kagadang asal na nagawa sa buong linggo. Lagyan ng isang check ang akmang sagot. At diyan, nagtatapos ang ating leksyon. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pakikibahagi. Hanggang sa muli.